I have one thing I've learned in life is that ito, hope. Diba, kumbaga, sa kanya-kanya natin yung buhay, gaya ni ma'am, sir, sa'yo bro, although bata ka pa, may mga konting, struggles tayong nararanasan sa buhay, diba? Parang dumaan ka rin sa problema na kung saan feeling mo parang wala nang solusyon yung problema mo. But then, I have encountered this word na yung hope na yon, mawala man lahat sa'yo, basta hindi lang mawala sa'yo to, tiyak, aasenso ka, parang gano'n. Kasi nakita ko lang, share ko lang yung verse na Romans, parang 4:18 nata. Sabi doon, against all hope, Abraham in hope, gano'n. So sabi ko, kung si Abraham nga, kasi yung story ni Abraham, share ko lang, I'm not so religious naman, pero share ko lang yung word sa Bible wherein si Abraham kasi, sabi ni Lord sa kanya, magiging tatay ka ng mga nation, ganyan-ganyan. Na although 90 years old siya, wala pa siyang anak. Yung asawa niya, 70 years old. Kumbaga, 70 years old, paano pa siya magkakaanak? Parang menopause na ata yun, ganyan. Pero that time, sabi niya, you will be the father of all nations, ganyan, many nations. Then si Abraham, nakalagay doon, against all hope, Abraham in hope. So parang ganun din, feeling natin, yung buhay natin, parang wala nang kapag-asa, pero sabi ko, struggling ako financially, wala akong pera, hindi ko alam kung paano ako mabubuhay, minsan 70 pesos na lang pera ko, tapos nakatira ka pa sa Manila, ganun. So sabi ko, yung kung si Abraham nga waited for 20 years bago mapanganak si Isaac sa kanya para maging anak niya, why not ako? Months pa lang ako nagsa-struggle, di ba? Why not I can still have hope na ganyan. So, yun, eventually, yung hope na yun yung nagpapursige sa akin to pursue SWA. Wherein ako isipin mo, that time kasi, baga, konti pa lang kami members nun eh. So, yung marketing, wala pa, yung lahat-lahat, yung website, etc. etc. Kumbaga, ako, trial and error lahat. Ano ba yung working, ano ba yung hindi, ganyan, di ba? So, hanggang sa after 2 months, kumita ako ng $20. And after third month, after 2 months, yung first month ko, zero talaga. So, kasi nga, trial and error pa. Pero still, dire-diretso pa rin ako kasi sabi ko, kung hindi ko gagawin to, ano mangyayari sa akin? Sabi ko, try ko na lang, dire-diretso na to. Puyatan, everyday, ganoon talaga, kumbaga, sacrifice. Then after third month, kumita ako ng 150 pang third month ko. So sabi ko, wow, okay na, nagkakaroon ako ng momentum. Then, mga fourth month ko, around $400 or 420. Then, until such time, tuloy-tuloy na. Then, yun, nakita ko na yung swap pala, it's like, kumbaga, ito testing ka muna eh. Baka kung sinong tutuloy, yun yung mag-excel talaga. Kung sino yung madaling mag-give up, wala rin mangyayari, di ba? So, I will give you an example. Wala ko dito. I have something. So, ito, di ba? We have here 100 pesos. Wala akong 100 pesos. So, kumbaga, ito yung 100 pesos na to. Pesos pala. What if pumutin ko? Sino pala may gusto nito? 100 pesos. Ayaw. Isang libo yan. 1,000? Juicy? Mga sino may gusto ng 100 pesos? Pwede na, no? What if yung 100 pesos na to, ma'am? Di ba, sabi mo, pwede na. Ganitoin ko. Gusto nyo pa rin? Oo naman, no? Still 100. Apakan ko kaya, ma'am? Okay lang, no? Pera pa rin. Punitin ko konti. Baka hindi na. Pwede pa rin to. Pero, gusto nyo pa rin. Kayo, ayaw nyo na. Gusto mo pa rin. May paraan pang... Gusto mo pa rin. Gusto mo, bro. Magkano baon mo sa isang araw? 500?
Walit sa baon ni David. So, di ba, yung 100 pesos na to, sample lang to, wherein, if you know your value, kahit anong mangyari sa'yo, still, you will believe na yung value mo, yun ka. So, parang ito, yung 100. Kanina, sobrang ganda niya, sobrang bago. But, ginawa ko, ginanito ko, pero same 100 pa rin yung value na pinunit ko, inapakan ko, same 100 pa rin yung value niya. So, ganun din tayo, as a person. You have to set your value. What do you mean by value? You have to know what is your value in life. Na dumating man ang problema, sabihin natin, ako, kasi that swap pala, before that swap, hindi ko nabanggit, I have gained din, no? Nagkaroon ako ng utang na 160,000 plus. Buti na lang ngayon, I'm debt free na, di ba? So yung 160,000 na yun, parang feeling ko sobrang depressed na ako. Parang wala lang kwenta yung feeling ko na parang worthless na ako. But then, yun yung na-instill sa akin, I know my value. Yung value ko, hindi lang na parang ganito na magiging taong grasa or ako maghirap lang ako lagi. I know my value that I will become successful someday. I have to wait and I have to be patient na dadating doon sa time na yan. So yun, sabi ko, same din sa atin. If you know your value, kahit anong mangyari sa'yo daanan ka man ng baha, bagyo, ano pa man, yung value still, yun pa rin yung magiging value mo. Diba? So ikaw naman, syempre, alam mo na yung value. Diyan, paano ba nalalaman yung value? Sabi natin, gusto ko yung value ko parang 1 million yung value ko per month. But then, you have to adapt a change first bago mo ma-increase yung value mo. Paano? Kailangan mo mag-gain ng skills. Diba? Gaya nito, nagsusulat pabaliktad, skills din yan, kumari. Diba? So, paano mo ma-reach yung 1 million? Sabihin natin, Johnny, alam ko na yung value ko, 1 million pesos. Pero ang ginagawa mo, lagi kang tulog, lagi kang 12 hours kang natutulog, wala kang ginagawa, tamad ka. Do you think worth yung value mo sa ginagawa mo? Di ba hindi? So, dapat yung value natin, kung gusto natin tumaas yung value natin, we have to adapt change. Anong change? Kung dati hindi ka nagpupuyat, ngayon nagpupuyat ka na. Diba kung dati hindi ka na, gaya ni David, kung dati nag-aaral lang siya, di ba ngayon yung Facebook, pinagkakakitaan niya na, di ba? Kasi sinare ni mom sa kanya, di ba? So tayo din, ikaw kung dati nakafocus ka lang dun sa working abroad, then walang extra income na iniisip, right now, you adapt the change to take risk para makatulong din sa pamilya, di ba? Pero dito, hindi tayo open sa change, walang mangyayari sa atin. So for you to increase your value, para mag-congruent dun sa ini-aim mo na value mo, you have to improve yourself. You have to adapt, change, and acquire skills para dun sa value na hinihingi natin. Diba? Clear po ba tayo doon? Or any questions or parang may natutunan naman, no? Oo naman, oo naman. So again, I will ask, sinong gusto ng 100 pesos? Kahit may punit na. Sot na yun. Lusot na, ayun na. Sayang din yan. Sayang. Ayaw talaga ako. Wala talaga, nahihiya talaga eh. Oh. Dahil Pag mo 100. makadampot niyan, sigurado yan. Sino? Wala? Kuha! Ayaw ng 100. Dagdagan natin. Kapatay! Malagdag po stop to eh. Nagpapadagdag pa. Ipapadagdag pala. Kaya pala. Ito, 200 na. Ayun na. Pamasahin na yan, Janet. Pamasahin na yan. Sayang din yan. Sino? Na David, pamas ano yan? Tao. Sige, lagay ko na lang dito. Dapat. Kuha. Pag ikay napikit mamaya. Before we proceed, sino may gusto niyan? Last question. Sumasakit ulo Dali niya. talaga nga nahinig mo na. Okay ka lang. Sa yung ulo. Pinilit lang pumunta dito. Pilit pa. Yung last question, sino may gusto niyan? 200. Sa akin ka nakatingin sir, sa akin na lang. Ewan ko, bahala kayo. Sa mga tingin mo, sabi mo, kunin mo na. Bahala kayo.
As, David, Sige na, bunso. Daputin mo na, bunso. Ba? ikaw naman so. Ano, sino may gusto niya? Ayaw talaga eh. Oh. Ayaw talaga eh. Ay, akala ko. Come on. Boboy Baka pa. gusto pang dagdag. Ikaw magdadagdag. Ano, sino? Wala? Ay, wala din. Nailin mo eh. Ayun ang 200. Mahihain si Jan. Sige ako na nasa. Naiya sila eh. Ikaw na lang. Kumakapal-kapal ka sa. O, ba't wala akong ginagawa? Hindi kasi baka ayoko na maunahan. Ha? Ayaw mo Hindi, mga nagpapauna nga eh. Hindi, kailangan talaga. O, Action, action. ano, hindi tayo mag-proceed. Kung wala kang gagawin, Sige, sige na. Ako na lang. Ako na lang. Hindi ko alam. Akin na akin. Wala naman sa ginagawa. Kailangan ba ko din, sir? Kaya nga, syempre, wala namang mangyayari dyan kung walang kukuha. Ah, Diba? sige. Ngayon. Ayun. Next topic natin. Simple lang. Ito. Sino nag-isip na hindi ko ibibigay yung 200? Tumagal eh, no? Nahiya lang, pero alam na Nahiya lang. bibigay talaga. Pero kung isipin natin, may kunting duda dun eh. Yung duda dun na bibigay kaya, nakakaya naman, ganyan-ganyan. Duda din yon yung hiya na yun. Gaya nung sa'yo, first set, sabi mo, akin na lang yan. Pero wala kang ginagawa. Di ba? Nagdududa ka pa rin na, o baka mahiya ka, ganyan. So sa ginagawa natin, or in our whole life, kailangan natin, okay lang naman magduda. Pero yung pagdudahan mo, yung duda mo. For example, ganito lang kasimple, yayaman ba ako dito? Aasenso pa ba ako? Paano, hindi pagdudahan mo yung pagdududa mo, paano kung aasenso ka? Diba? Paano kung ganito, di ba? Ibibigay niya kaya? O baka joke time lang, mapahiya ako pag kinuha ko. Pati ibibigay niya, di ba? Pagdudahan mo yung duda mo, always do that in a positive way. Kung baga magduda ka man, okay lang magduda basta positive. Huwag in a negative or in, ay, hindi na ako yayaman. Sila lang yung yayaman dyan. Hindi na ako asenso kasi ganito na yung buhay ko. Pinanganak akong mahirap, mamamatay akong mahirap. So, this is the most powerful enemy ng buhay natin. Doubt and fear. Wherein yung fear na yon yung mapapahiya ka, etc. etc. rejection. Rejection, fear of doubt, etc. etc. Wherein, pag ikaw, na overpower ka nito, mind you, time will come, made-delay yung success mo or eventually hindi ka magsasakit talaga. So first, second pala, after you know your value, huwag mong pagdudahan. Huwag mong pagdudahan yung value mo na, ano ba yan? Kasi dati nung sinisimulan ko yung SWA, power na power ako, syempre puyat na puyat ako. So, uy, yayaman tayo dito. Pero within myself, hindi ako mayaman. Within myself, lubog ako sa utang. Within myself, hirap ako financially, wherein kinakain ko itlog, noodles, tuyo. Pero pag nakikipag-chat ako sa tao, I have that conviction na I know, yayaman ako sa ginagawa ko. So minsan kasi yung pumipigil sa atin na hindi makahataw talaga. Kasi ano ba naman yan, sinasabi ko mayayaman ka dito, kikita ka malaki, pinopost mo sa Facebook, pero within yourself, hindi naman talaga nangyayari. Bago mangyari yun, within yourself, dapat malaman mo muna. I-release mo muna. Deep inside your heart, dapat maniwala ka na may mangyayari sa'yo. Gaya nung pinost ko nung nakaraan, talagang depressed din ako nun, yung nawala yung link ng website. Yung na-block. Yung sabi ko, this is the only way para ma-market ko yung minamarket ko. So, kahit anong hindrance mo yan, okay, challenges, etc., etc., na-block yung website ng Weebly, I have to reconstruct the website again, yung mga ganong struggles, yung lahat ng umaasa sa akin, diba? So, kung titigil ako, ay, wala na mangyayari. So, wala talaga mangyayari, diba? So, kailangan natin ma-overcome tong doubt. Gaya mo sa as young as you are, kumbaga fresh pa yung mind mo eh. Kumbaga naalala mo nung bata ka na, tapos
Kung si Superman, tumatalon ka bigla kahit alam mong mataas or di mo alam mong mataas, wala kang pakialam masugatan ka man or maano ka man kasi you have that mindset na more positive na kaya mo lahat gawin. Superhero ka nung bata ka Pero habang tumatanda tayo, dun yung mga negative influences na nangyayari sa atin. Na pag napasama ka sa mga barkadang manginginom, napapainom ka na rin. Yung mga napabarkada ka sa mga nagyosi, napapayosi ka na rin. Then yung mga mindset nila na tambay na lang, nagiging mindset mo na rin in the long run. Pero habang bata ka, fresh na fresh pa sa'yo yung mga positive ways na kailangan natin ano tawag doon? I-hold on na habang tumatanda tayo, dapat hindi mawala sa atin yan. Kasi yung negative lang naman, nito lang yan nung lumaki tayo Lagi nang sinasabi ng parents natin, ano ba yan? Kala mo ba yung pera pinupulot lang sa ano? Kala mo pinipitas lang yan sa puno? Hindi naman So ikaw, yung mindset mo naman, ang hirap kumita ng pera. Kaya pag nagtrabaho ka, okay lang yung minimum. Diba? Magkatrabaho lang, diba? Yung mindset natin minsan, okay lang yun, yung gano'n. Pero within yourself pala, may potential ka na pwede kang kumita ng 100,000. Pero dahil na mindset ka na, yung kasama ko, yung classmate ko, 10,000 lang yung sweldo niya, 10,000 na rin yung sa akin. Okay na rin ako dun. So we have to overcome our doubt. Yung doubt talaga, yun yung magpipigil sa atin if ever na, kung ano man. Hindi lang naman sa SWAT Ikaw, kung anong ginagawa mo, mga, sabi natin, magkaroon ka ng after a year, sir, makaisip ka ng business. Or yung business na yun, sobrang daming negative. Mga taong magsasabi sa'yo na, hindi kita yun, hindi magiging successful yan, walang mangyayari dyan. Pero dahil alam mo, within yourself na may mangyayari dito, tutuloy mo siya. Hindi ka magpapa-apekto dun sa mga ginagawa ng iba o sinasabi ng iba sa'yo. So in relation to SWA, marami rin rejection sa akin yung sa earn rate now natin. Kasi yung that time, yung ginawa ko yung website na yan, sobrang daming nagsasabi na, wala naman yan. Paano kikita yan? Wala namang nagbi-visit ng website mo. Wala namang ganito, ganyan. Sabi ko, time will come, I know may mangyayari dito sa website nito. So eventually ngayon, we're reaping the harvest na kumbaga dati, struggling ako how to market or how to do the business. Pero ngayon dahil doon, may mga bago na gaya nung last week ko lang na napasali, then eventually ngayon, sumicle na siya, yung mga ganun. May mga pagkasali ngayon, bukas may pay na siya, 2, diba? So napapadelay na lang yung mga ginagawa natin. Then next, ito. Pinaka-importante din, one of the most important is yung trust. Baga ikaw, okay lang na mawalan ka ng tiwala sa tao, pero always remind yourself na dapat yung tao wag mawalan ng tiwala sa'yo. Yung sarili natin, yung ginagawa natin, you can build your name for 5 years. Sabi natin, for 5 years talagang iniingatan mo sa pangalan mo. Then, in 1 minute, na may ginawa kang mali, hindi naman sabihin natin mali, na nakasira dun sa tao, na nawala ng tiwala sa'yo. So, masisira na yung pinaghirapan mo, diba? So, ganun dapat. Sa business natin, lalo sa business natin, kumbaga, yung tao, gaya sa'yo bro, diba? Almost 500,000 na ba yung napadala sa'yo? Mga 300 plus na siguro. Mga 300 plus thousand. So, yung mga dumadaan na pera sa'yo, diba? So, ganun din, kung yung ganun nangyayari sa'yo, kung ikaw mismo, kung greedy ka mag-isip, tapos, okay to. Maraming gumawa kasi nun Mga nagbabalitaan ko, may mga 20,000 na kinubra, 80,000 na kinubra pang member ng SWA, pero hindi pinipay in sa SWA. Ganun yung nangyari. So, kung siya mismo, sa 300,000, ibibenta niya yung reputasyon niya, that's the very wrong mindset. So, dapat ito, ingatan natin to.
yung tiwala ng tao. Ikaw, mawalan ka ng tiwala. Diba? Pero dapat yung tao sa'yo, although hindi mo naman mapiplease yung, you don't please anyone. Hindi mo kailangan sila i-please. Yung iba, sisiraan ka. Mm. Kasi kita nilang Umaangat ka. Umaangat ka. Basta ikaw sa sarili mo, alam mo na tama yung ginagawa mo. Sabihin natin, oh, ikaw, tama yung ginagawa mo, tapos ako, may nasasabi akong mali sa'yo, pero sila mismo, naniniwala sa'yo. So, sa akin may problema dun. Kasi ako yung nag-iisip ng mali sa'yo, pero ikaw naman, tama yung ginagawa mo. Bagas, ano lang, yung konsensya mo na lang, diba? Yung konsensya mo na lang na mismo, ikaw alam mo na tama yung ginagawa mo. Na wala kang naapakang tao. Diba? So, same din sa ginagawa rin ng business, hindi lang naman to sa business natin, kaya sa katrabaho mo, sir, di ba? Sabihin natin, yung ka-work mo, may pina-withdraw sa'yo sa ATM. Diba? Pinabigay sa'yo yung ATM niya, then withdraw mo, although kapos ka sa pera, although may emergency nangyari, need mo ng pera, dahil gusto mo hindi masira yung sarili mo sa friend mo, hindi mo kukunin yung pera doon sa ATM, di ba? Although minsan tempting di ba? Tempting minsan yung tipong may referral yung, kunyari, ikaw no, may referral ka, tapos dumirekta sa akin. Wow, okay to, $20 ka agad to. Pero minsan, dahil sa maling ginagrab natin yung opportunity na, sige, sali ka na dito sa akin. Pero kung isipin mo, $20 lang naman yan, diba? So, ang sarap din ng feeling na pag ni-refer mo na siya doon, na babalitaan, uy, alam mo ba, may surprise ako sa'yo. Laging ginaganon ko si Hazel dati, nung bago pa lang si Hazel, na sabi ko, wow, grabe, may surprise na naman ako sa'yo, Hazel. Ano yan? Mga 5 pay-in nata, yun naman, dumidiretso sa akin, pero sa kanya. Ito, may pay-in ka na naman. So, ang sarap ng feeling na yung tao, pag binalitaan mo, yung, although hindi mo siya nakikita, pero nakangiti. Diba, parang naman. So, kung ano yung ginagawa mo sa ibang tao, kung ano yung gusto mong gawin ng ibang tao sa'yo, gawin mo rin sa ibang tao. Diba? So, may natutunan naman, David. Nakaka-relate kang man. Okay naman. Sir, okay naman. Ikaw, Mark, okay naman. Sobra. Yes na, yes. May natutunan naman bago tayo mag-proceed, no? Eh, So, ano pa lang yun? Intro? intro pa lang, pero more on na rin, may laman na rin. May laman na rin siya. Then ngayon, I want to ask you personally, siyempre lang yun, motivational side lang yun, ano ba dapat yung mahirap din naman kasi yung yung puro ka motivation. Baga power na power ka sa loob. Pero, ano ba talaga gagawin ko para kumita ng malaki, diba? So, mahirap naman ako nung nagsasalita. So, mas okay na I will ask question sa inyo kung ano ba yung sabihin natin struggling part sa inyo, at least ako maka-share din ako para within my experience. Anything. Kayo. Ba, Umpisa mo na. wala atang dalhin mo na kayo ng pagkain dito para makakain. Kunin ko. Sige, sige. Kain ka na muna. Kain ka na dyan. Una ka na? Sige. No problem. Picture muna kayong dalawa, sir. Ha? Ano? Picture kayong dalawa. Picture kaming dalawa? Oo. Pag nag-member na siya. Balik na doon eh. Okay. Hindi na kita hahatid. Mama, kain muna kayo. Patay ka, Janet. Walang maghahatid sa'yo. Umuwi na. Sama ng tingin. Kuha ka. Sabay na lang tayo. Bigay turbina ka. Sabay na tayo. Hindi mo na ako sa ano namin eh. Kain po kayo. Ma'am, kayo mahinga. Bukod, water.
Ano, any questions or something na do you think na you need some advice or something? Lahat, lahat ata, ano? Advice saan? Baga, something na nahirapan kayo or anong part yung gusto nyo pang ma-dig in sa SWA. Ano ba yun? Ayan. Si Janet, maraming tanong yan sa akin eh. Ano nga ba yun? Nagalimutan ko na isa. Sige, proceed na lang tayo sa ano. Gaano ba kaganda yung SWA? Ayun. Kasi 'di ba sabi ko nga in my previous company, dating MLM din, networking company din, pero offline nga lang. Dito sa SWA online siya, 'di ba? So bakit sobrang ganda ng SWA? Dati na-experience ko sa offline network marketing kasi kailangan may prospect list ka. 'Di ba? Pag prospect list mo na 'yon, you need to set an appointment. Kunyari kayo, 5 kayo, prospect list ko. Isi-set ko kayo ngayon. Oy, ma'am, sir, David, etc. na pwede po kayo sa araw na to. May appointment tayo. Then sa 5 kinontak ko, minsan 3 lang yung available dyan. Then sa 3, pagdating ng seminar o yung mismong orientation, minsan 2 na lang yung pupunta kasi yung isa may biglang lakad, ganyan-ganyan. Then after ng seminar, yung 2 na yon negative pa. Yung isa negative, yung isa positive. Dahil kaso, di ba, mas madaling maka-attract yung negative. Scam yan, scam yan. Although positive siya, dahil may negative siyang kasama, nane-negative na rin to. Eventually, at the end of the day, wala kang pay-in. Walang sumali sa'yo. Pero nag-effort ka, di ba? On-process. Kinontak mo sila, skinedule mo sila, sineminar, etc. etc. Pero walang pay-in. Yan yung process dun sa offline. Pupunta ka pa ng office niyan, magpe-prepare ka pa. Minsan i-engineering ka, walang sisipot sa'yo. Sabihin sa'yo, on the way na ako. Pagdating mo sa office, then eventually, hintay ka ng 1 hour, walang dumating. Diba? So, ba't maganda yung iswa? Kasi, na-experience naman siguro to na hindi ka na lumabas ng bahay, nasa Hong Kong ka, napasali mo yung kapatid mo sa Daman ba yun? Daman, sino pa yung mga napasali mo? Ikaw din bro, sino na yung mga napasali mo? Classmates mo ba? Or mas matanda Hindi sa'yo? na siguro matandaan. Mas matanda sa'yo, no? Yung mga napasali mo? O ganun din. Pag sa online, pag sa offline, pag yan yung nagtutok sa'yo, hindi pa paniwalaan kasi nga, batang-bata pa. Nakaranas nga ako dati. Alam mo yung ganito, no? Nagsusulat ako pabaliktad. Ganyan-ganyan. Ganito ka power, ganito kikitain mo. 120,000. Tapos nakita yung bilog-bilog na, ano ba yan? Networking pala to. Akala ko ba part-time? Talagang sumigaw, dinuduro-duro. Yung personal rejection, nararamdaman mo. Yun yung talagang garapalan or lantarang rejection na ma-experience mo. Sa online, hindi mo ma-experience yan. Diba? Although magsusungit sila sa chat, pero hindi mo nakikita yung mukha na masungit. Diba? Tsaka pag ikaw, bata ka, hindi ka papaniwalaan pag ikaw yung nagsasalita. Diba? So dahil sa chat lang, nakaka-reconstruct ka ng statement mo, then nagsisend mo yung mga tamang words, diba? Then bukod pa dun sa online-offline scenario natin, alam nyo ba na only SWA ang nagbibigay ng 50 to 60% commission? Lahat halos ng offline is 10 to 20% commission lang nung pay-in. Kung kunyari, may 2.5 dito na pay-in, sa offline, ang commission na nila, 250 lang. Eh dito sa atin, 2.5 na pagkasali, 840 kagad yung commission mo. Ba't naman nangyari yun? Kasi, ito yung kinagandaan ng SWA. Sa SWA, pro member to. Pang pro member. Ano ba ibig sabihin nun? Yung malaking kita para sa member, hindi para sa benefit ng company. Although minsan yung lahat ng network marketing company, although 10 to 20% na yun,
payout nila or commission nila, pero sila pa yung nagsasara. Bakit? Dahil sa operational expenses nila, sa office rental, sa empleyado, pinapasweldo, at marami pang expenses, products, etc. na pinagkagastusan. Although sinasabi nila, uy dito, pag naging distributor ka, 50% discount ka. Pero minsan yung Colgate nila, 700 pesos. Yung ordinary Colgate, toothpaste pala. Yung toothpaste nila, 750 pesos. Tapos yung Colgate, magkano lang? Less than 100. Although sinasabi nila, mura sila, distributor's price daw. Pero pinatong-patong na yon, yung pang-commission, pang-expenses, etc. So dito sa SWAN naman, paano nangyari na 50 to 60% ang commission? Na-compute mo na to, bro? Hindi pa. Hindi. Hindi pa. Computein natin. For example, ikaw to. May sumali lang sa yung 6. So, 6 times 2, 5, 15,000. Diba? Sa 15,000, magkano kinita mo? Sabihin na natin, walang pass up sa'yo lahat, 20, 20, 20. 6 times 20, $120. Plus, first cycle mo, 70. Magkano? $190. Kung isipin mo yan, $190 times magkano mo yan? 45 or 42? 43 daw. O sabihin natin 40 na lang. Magkano? Around hindi, 50 na lang. Sa 50 na lang. Tapos bawasan na lang natin para madaling complete. Sa $200, may 10,000, di ba? Sa 50 pesos. Sabihin lang natin 9,000. 9,000 yan. Yung commission nito. Sa 15,000. Sa 15,000 na pumasok sa company, ang nabigay sa member is 9,000. Wherein yung company kumita lang ng 6,000 pesos. Ito pa pinakamalupit. Ba't ba nagsasara yung network marketing company? Dahil yung sistema nila pwedeng may kumita ng sobra dun sa pinapasok na pera. Example, yung ikaw pag top earner ka sa Uno, kaya may tinatawag silang safety net, may limit ka lang per account na 750,000 pesos kada buwan. Sa one account mo na yon. Although kikita ka ng 1 million, pero 750 lang kikitain mo. Dahil may safety net sila para hindi sila mag-overpay out dun sa mga members nila. Pero tayo, wala tayong overpay out. Ibig sabihin, kung may 1 million si Mark na kinita, ay hindi na lang, ganito. Pag may 600 or 500,000 na kinita si Mark, ibig sabihin, automatic, ang pumasok sa company, 1 million.